Baka suntukin pa ako ng security guard. Desperate move? O baka naman nagiging bastos lang si Marcos, mga kababayan? Yan talaga ang mga reaksyon ng mga netizens sa nakita nila mga kababayan, na matapos bakbakan ni BBM si Xi Jinping sa ASEAN, mga kababayan, ay ngayon naman sa APEC Summit sa Korea, nangungumusta sa presidente ng China, mga kababayan, na kanyang binakbakan. Parang ang nangyayari pa, mga kababayan, ay mukhang naging saling pusa pa si BBM dito sa mga kababayan. Dito sa dalawang leader ng South Korea at China. Dahil lumapit talaga si BBM, mga kababayan, kay Xi Jinping. Kumusta? Patapos niya itong banatan. Ang sabi ng iba, parang lumabag nga daw sa protocol, mga kababayan, itong ating presidente sa paglapit niya sa presidente ng China, dahil nasa formal kayo na mga kababayan, usapan. Hindi daw dapat, mga kababayan, basta-basta ka na lang lumapit sa isang leader ng isang bansa, lalong-lalo na ang tingin mo sa kanya kaaway. Diba? Yan ang bukang bibig ni BBM, diba? Kaaway niya ang China. Missiles pa nga ang kanyang pinagsasabi. Tapos agad-agaran mong lasunin. Baka isipin ng mga taga-China, baka sakalin ako nito. Ang liit pa naman. Gayon pa man ang sabi ng ilan. Kung hindi man lang lumabag sa protocol ito si BBM, ay nagiging bastos na daw siya. Walang galang, walang manners, mga kababayan, sa ginawa niya. Panoorin niyo po, ha. Balikbansa na si Pangulong Bongbong Marcos matapos dumalo sa APEC. Wala rin na pala, mga kababayan, ha. Kagaya ng ASEAN, in 2 weeks, mga kababayan, 2 foreign trips ang ginawa. Walang napala. Summit sa South Korea. Nakasama niya roon si Chinese President Xi Jinping. Wow, nakasama. Siyempre, mga kababayan, dito sa dito sa mga balita sa media, bidang-bida si BBM. Kakampi nila makabangag na lahat ng mga media, mga kababayan. Ewan na natin anong pinakain. Pero, subalit na tapwat, isa lang ang sigurado, mga kababayan, hindi sinali si BBM sa mga pagmi-meeting, mga kababayan, ng mga leader. Hindi siya kasali. Nag-meeting ang Korea at saka China, mga kababayan, hindi sinali si BBM. Tina nga doon si Trump. Hindi nila tinalakay ang tungkol sa West Philippine Sea. Ang paliwanag dito ng Pangulo sa pagtutok ni Bernadette Reyes. Paliwanag pa more. Lumapit at lumapit talaga, Tingnan nyo, mga kababayan, ang reaksyon nila, ha. Parang na-alerto, mga kababayan. Anong ginagawa nito? Bakit etikit na lang, mga kababayan, Dahil nasa formal sila na gathering, At saka, mga kababayan, uumpisa na. Lumapit siya, mga kababayan, nilapitan niya si Xi Jinping na tinuturing nito na kalaban, mga kababayan, lagi niyang sinasabing ang mga dyan sa West Philippine Sea, mga mapang-api, ganyan, mga kababayan, tapos bigla mong lalapitan nandun. Anong iisipin nila? Binanatan mo pa nga sa ASEAN, di ba? Kamay si Pangulong Bongbong Marcos. Tumayo, mga kababayan, Yung nasa likod, taga-China din, baka bodyguard yan, ano yan. Pataas na official din. Na-alarma! Kay Chinese President Xi Jinping. President Bongbong Marcos nilapitan kay Chinese President Xi Jinping sa pagtatapos ng inawat, mga kababayan, ano yan? Asia Pacific Economic Cooperation o APEC Summit sa Sige, talagang ayaw niyang bitawan, mga kababayan, ang kamay ni Xi Jinping. South Korea. Ayon sa Pangulo, binati niya si Xi para sa APEC chairmanship ng China sa 2026. Saling pusa daw, sabi ni Rocky, mga kababayan. Ang hirap lapitan talaga. Ang hirap lapitan, Kaya, mga kababayan, pumuslit. Ongoing ang formal event, mga kababayan. Dapat lumapit ka, mga kababayan, kapag tapos na, Hindi yun ongoing, mga kababayan. Ang hirap lapitan talaga. Matapos mong awayin, ha? Meron kaming holding room. But every time he comes in, he's surrounded by security. So, ayoko naman. Kaya nga, mukhang lumabag daw sa protocol, mga kababayan, Talagang naghahanap talaga ng tiyempo, na walang security dahil mamaya na lalapit yung security, mga kababayan, kapag natapos na. Dahil tiwala sila, mga kababayan, na ang mga walang makakalapit talaga. Kahit sino mang leader ka, mga kababayan, habang ongoing ang formal event, dahil itikit na yan, mga kababayan, Mamaya mo na gagawin yan after. Ayun, ginawa pa rin ni BBM, mga kababayan. Ang mamilit, baka suntukin pa ako ng security guard niya. Muntik pa ako. Pasalamat ka, hindi ka nasuntok ng security guard. Dahil pag nagkataon, wala na tayong mukha, mga kababayan. Pero yun na siguro ang pagkakataon, na sa halip na malungkot tayo, mga kababayan, baka mag-celebrate pa ang sambayan ng Pilipino. Nakakahiya sa Pilipinas, pero sa ngalan na si BBM ang kanilang ginanya. Siya nagsabi, sinuntok.
Magse-celebrate ang maraming tao, mga kababayan. But when we came to the end, sabi ko, nakakahiya ito. Talagang nakakahiya. Desperado pa nga. Tapos, walang manners kung tutuusin, mga kababayan. Hindi pa ako bumabati. Hindi ba? Baka Hindi ka talaga pinabati at makabati dahil hindi ka palalapitin. anong sabihin? Baka naman ma-offend. Sabi ko, Na-offend na nga. Ngayon, ang in-offend mo, buong APEC, mga kababayan. Yung inyong pagtitipon dyan. pinilit ko makapunta sa kanya. Pinilit, Congratulations on your assumption of the chair for 2000. Anong sagot niya? I don't care. For the following Wala natin kung anong sagot ni Xi Jinping. I hope to do good work together with you. Shut up! Matapos mong awayin, yung China, mga kababayan, at saka Amerika, nagbati na. Ito si na BBM. Hanggang ngayon, mga kababayan, pakinggan nyo ang nito. Tinalaga nitong DFA Secretary, mga kababayan. Ay, DND Secretary, si Bangag. Bangag. Si Panot Gibo. After nito, mga kababayan, anong mga pronouncement? West Philippine Sea, kalaban, mga ganyan, mga kababayan. The same old, mga kababayan. Sa halip na pag-usapan, ang sabi ni VP Sara, hindi natin isusuko ang atin, pero hindi natin idadaan sa pag-aangas. Diplomasya dapat. Ito ang wala kinangagba, mga kababayan. Mabilisan lang Hindi nila tinalakay ang hidwaan. Pinalaya sa mga kababayan. Tingnan nyo ang nasa likod, galit na galit, Anong pinaggagawa ng... Tinalakay ang hidwaan ng Pilipinas sa China sa West Philippine Sea. Pinagalitan siya, mga kababayan. Akala natin ginawa yan. Sinabihan, take off your hands siguro. Take off your hands. This is APEC. It's an economic meeting. We don't really talk about such issues. Talaga? Bakit yung sa ASEAN, anong ginawa mo? Anong ginawa mo sa ASEAN? Hindi yun dapat pag-usapan yung sigalot natin sa West Philippine Sea, and then, anong ginawa mo? Inaway mo ang China. Dapat supposedly, mga kababayan, ang proper doon kapag brought up yung mga kababayan, yung issue sa West Philippine Sea, dapat ang kanyang doon, mga kababayan, tone is, let's talk. Ganyan, mga kababayan. Pag-usapan natin ito na matiwasay, walang gulo, o ganyan. Hindi yung binabakbakan niya, mga kababayan. Yung mga ganyan, mga pangapi dyan sa West Philippine Sea, ganyan, pasikat kay Trump. Na pang APEC Summit na pagkasunduan ng Pilipinas sa Ayan ang panot, ang sinasabi nating panot, mga kababayan. Ang pronouncement nito, hostile agad, mga kababayan. Tapos gusto makikamay ka na si Jinping. Sunduan ng Pilipinas at Amerika sa ASEAN Defense Ministers Meeting sa Kuala Lumpur, Malaysia, ang pagbuo ng Task Force Philippines. Pasip-sip sila, tapos hindi pala mga kababayan kinausap ni Trump. Kung saan bubuo ng bagong sistema para sa patuloy na interoperability at kahandaan ng dalawang bansa at pigilan ng paglala ng tensyon sa South China Sea. I hope it will lower the tensions in West Philippine Sea. It will certainly. Sarap. Ito mga kababayan, lahat ng lumalabas sa bunganga ni BBM, mga kababayan, parang wala na tayong tiwala. Sige, ito na sinasabi natin, mga kababayan. After nung gusto palang kausapin si Xi Jinping, mga kababayan, na nagpapasip-sip, banat agad dito sa kanilang walang katapusang issue sa West Philippine Sea na madali lang naman yan, mga kababayan. Madali lang naman yan. Diplomasya ang kailangan, hindi pag-aangas. At higit sa lahat, ang nag-aagawan dyan, Pilipinas lang at China. Huwag mong ipasali yung ibang bansa, third party. Dahil lalong gugulo yan. Dahil unang-una, mayroon ng initial na tension niyang Amerika at China. Kapag kahayaan mong makisali yan, lalong gugulungag. Bernadette Reyes, nakatutok, 24 oras. Pinalayas. Kung gusto, may paraan. Kung ayaw, maraming dahilan. Yan ang pasaring ni Bogota City Representative Toby Tiangco sa DFA na tila wala raw pangil para makansela ang pasaporte. Oo nga, mga kababayan, akala ba natin na identify na ng ICI, mga kababayan, na 22 billion ang ninakaw ni Zaldico, and then kinasuhan na ba? Tapos ang pasaporte, mga kababayan, hindi pa rin pinakakansela. State Congressman Zaldico. Ang detalye sa Agenda Weekend Report ni Joe. Kapag ba-cancel na kasi, mga kababayan, ang pasaporte, illegal na, mga kababayan, kahit ano pang visang entry nila dyan. As good as illegal na yan. Ang problema dyan kung nag-apply na yan ng asylum, Diyos ko Lord. Pash Malimban.
Tila passive umano ang Department of Foreign Affairs sa pagpapauwi kay former Ako Bicol Representative Zaldico. Baka gagaya ito kay John Maciso, no? Mag-a-asylum mga kababayan. Nagota City Representative Toby Tiangco. Sa isang panayam sa On Point ng Billionaire News Channel, sinabi ni Tiangco na puro dahilan ang DFA kung bakit hindi nila kinakansela ang passport ng dating kongresista. Wala kasamahan nila mga kababayan. Alam nyo, sa tingin natin, takot din mga kababayan ang mga bangag at saka mga tambalosdos na umuwi yan si Zaldico dahil mayroong talagang posibilidad mga kababayan na ikanta sila. Pag binibigay nila yung dahilan bakit hindi pwedeng kanselahin. Diba, no, human nature, pag ang binigay mo yung dahilan bakit hindi pwede, hindi ibig sabihin ayaw mo. Dinedepensa. Pag gusto mo, hahanapan ng paraan yan. Ipabayaan mo na yung abogado niya mag-question. Ayon sa DFA, maaari lang kanselahin ang isang passport kung acquired ito fraudulently, tampered with, or issued erroneously, o kung may formal na utos mula sa korte. Pero yan nga. Bakit itong korte natin mga kababayan ang tagal? Ombudsman. Under sa'yo yan under sa ombudsman mga kababayan yan. Pagdating ka Arnie Teves, ang bilis. Tapos mga kababayan, dito kay Zaldico, ilang buwan na? July, nagsuon na si Bangag mga kababayan. So argumento ni Congressman Tiangco, pwede rin itong kanselahin sa ilalim ng New Philippine Passport Act in the interest of national security, public safety, at public health. Sino magde-determine national security? Pwede ba silang pumunta sa korte para i-determine yung national security? It's not for the court to determine national security, di ba? Baliktarin natin yung sitwasyon, Pinky. Kunyari, may mag-file ng kaso. Nagkaroon ng court order. By the time na ma-serve yung court order, sabihin ni Zaldico meron na siyang passport sa isang bansa na walang extradition. Ano gagawin natin lahat? What will we all do? Tsaka tayo magsisisihan? Yan mga kababayan. Baka nakakuha na yan ng ibang passport or mayroon na asylum yan sa ibang bansa. Pero yung pinakamadali makakuha ng ibang passport mga kababayan. Kagaya ni na di ba ni na Gibo, mayroon ng passport sa Malta. Tapos wala pang extradition sa kanila. Thank you. Goodbye, Sago. Dagdag pa ni Congressman Tiangco, kung pagbabasihan ng series of events mula nang madawit ang pangalan ni Ko sa investigasyon, tila malaki raw ang posibilidad na tumakas ang dating kongresista mula sa accountability. Number one, nung una siyang pinapauwi ni Speaker Bogie D, sabi niya, anong unang sabi niya? Sabi niya, sasagutin niya lahat ng accusations. Nung pinauwi na siya at sinorten yung kanyang travel clearance, nag-resign siya. Instead na humarap, nag-resign siya. On the day na matatapos yung last day ng notice para hindi siya humarap sa Ethics Committee. So ayaw niyang humarap. Dalawang beses sa ICI, ayaw niyang humarap. Tapos ang ICI pa mga kababayan, napakalambot. Imbikasyon pa rin. Hindi sa pina mga kababayan. Ilabas niya yung air assets niya. Kung yung bahay niya, pwede lang niya dalhin. Didinala niya yun, di ba? Yung bahay na sabi, puno ng daw mga kababayan, sabi na Ted Filon, puno ng pera, Lord. 22 billion doon nilagay. Yung mga assets, pag-aari niya, na pwede niyang ilabas ng bansa, inilabas na niya. Yung ganyang bang klaseng tao, may balak. Huling namataan sa Portugal si Ko. Sa tingin ni Congressman Tiangco, ayan, wala na siyang balak bumalik palipat-lipat sa bansa para harapin ang mga akusasyon laban sa kanya. Kaya aniya, kumpiskahin na lang yung mga ari-arian niyan dito sa Pilipinas mga kababayan, yung company nila. Kumpiskahin lahat ng ari-arian. Kailangan na magkaroon ng pangil ang ICI kasama sa ifinail niyang bill sa Pero Kongreso. kulang siguro mga kababayan. Sa laki ba naman? 22 billion as we know of Yan lang ang alam natin. Paano na lang yung mga hindi pa natin alam? Itong Martes, ang pagkakaroon ng contempt powers ng komisyon at kakayahan na makapag-issue ng isang hold departure order. Yang ICI mga kababayan, pinatatagal lang yan. Dapat trabaho yan ng ombudsman dahil ang ombudsman diretso kaso, diretso aresto. Yang ICI, ipo-forward din nila sa ombudsman. Delaying tactics na naman yan ng mga bangag mga kababayan. Order sa mga sangkot sa investigasyon. Para sa Agenda Weekend, Joash Malimban, Billionaire News Channel. Nilinaw ng Alphaland Baguio Mountain Lodges na walang pag-aari o bahay si Senator Cheese Escudero sa loob ng kanilang high-end residential development. Bakit ninyo binalita? Bilyonaryo kayo, nagbalita Togon Benguet. Sa isang text message, sinabi ng pamunuan ng ABML na bagamat hindi nila isinasa publiko ang listahan ng kanilang mga residente para sa privacy. Pero eto na lang, walang nakapangalan kay Cheese Escudero. Pero how about yung mga companies na connected sa kanya o mga entities na connected sa kanya?
Pwede naman hindi nakapangalan sa kanya mga kababayan eh. Talagang ganyan yan dahil kung nakapangalan yan sa kanila kay Chis Escudero, magre-reflect na yan sa SALN. 18 million lang ang SALN mga kababayan. Tapos dyan sa dyan sa Alphalad, magkano ang bahay dyan? Hundreds of millions mga kababayan. So wala talaga sa kanyang pangalan. How about yung mga pangalan ng kamag-anak niya, malapit sa kanya, kumpanya na connected siya? Sige. At security reasons, nakumpirma nilang walang bahay na nakarehistro sa pangalan ng senador o ng anumang kumpanyang konektado sa kanya. Madalas lang daw pamilya si Escudero at kanyang pamilya sa property. Ang Alphaland Baguio Mountain Lodges ay isang exclusive mountain residential project ng Alphaland Corporation na kilala sa kanilang mga luxury lodge. Di ba Ongpin din ang mga kababayan? May-ari niyan. Tapos, di ba kinasal si Heart Evangelista at si Chis doon sa Balisin Island? Ang sabi nila, paano mo na-afford doon sa interview mga kababayan? Tinanong si Chis, paano mo na-afford ang wedding mo na maluho doon sa Balisin Island? Millions and millions of pesos yun. Kung 18 million lang. Ang sabi niya, wala kaming binayad. Wala daw, libre daw mga kababayan. Dahil sponsor daw ni Ongpin. O Ongpin ba? Or basta mayroon daw nag-sponsor mga kababayan. Tapos dito, sponsor din? Baka. Ano kinalaman nyo kay Ongpin, Chis? Batay sa 2024 SALN ni Escudero, wala siyang idineklarang pag-aari o interes sa Alphaland o... Wala talaga mga kababayan, wala yang pag-aari sa base sa kanyang SALN. Ang tanong lang marami mga kababayan, paano nila nasusustain daw ang kanilang maluhong pamumuhay? Lumang real estate sa Baguio o Benguet, matatanda ang inulat ng Billionaire News Channel ang ilang Alphaland properties na link umano sa mga opisyal. Sige, Chase, eto na lang, kasuhan nyo na lang ang bilyonaryo dahil yan ang nagpalabas ng news na yan. Lagot kayo, bilyonaryo. Natawid ngayon ang pangalan sa flood control scandal. Paano nyo kasi nakuha yung impormasyon nyo, bilyonaryo? Lumalawak pa ang mga nakakalkal sa flood control corruption scandal. Pero sa patuloy na pagsubaybay rin ng Billionaire News Channel sa mga contractor na nagbigay umano ng donasyon sa mga politiko, tila COMELEC naman ang pumipigil sa mga sose para maisapubliko. Nagbabalik para sa kanyang... dahil mga kababayan, pinoprotektahan na naman nila ang kanilang mga kasamahan na nasabit dyan. Exclusive Agenda Report si Joash Malimba. Joash? Tila urong sulong ang Commission on Elections sa mga pahayag nito patungkol sa paglalabas ng Statement of Contributions and Expenditures. Namimili lang sila Ilabas na lahat. O SOSE. Marso pa lang kasi, sinabi na ni Chairman George Garcia. Ayan na naman ang hudas mga kababayan, Hanggat nandyan yan sa COMELEC, wala tayong tiwala talaga mga kababayan. Publish ang nasa mahigit 40,000 Tatak Marcos. Kung anong itsura ni BBM mga kababayan, yan din ang itsura niya. ng 2025 national and local candidates sa official abogado yan ni Bangag mga kababayan website ng poll body. Pero hanggang ngayon, front page lang ng senatorial at party list candidates at political parties ang uploaded dito. Hindi kita kung sino ang donors ng mga kandidato at kung paano ang breakdown ng kanilang mga ginastos sa nakaraang eleksyon. Ilang beses din nagpabalik-balik ang Billionaire News Channel. Ito mga kababayan, dapat total reform na to, Huwag nang hayaang tumanggap sila ng mga kababayan, mga donasyon na ganyan. Dapat nga mga kababayan once na mag-submit sila ng ng candidacy, wala na dapat mga kababayan, mga kampanyang ganyan, mga poster na ganyan mga kababayan, kahit saan ang dumi. Dapat mayroon ang COMELEC na lang ang mga kababayan maglagay ng lahat ng kandidato dyan sa mga public spaces mga kababayan na designated and then ilagay ang kanilang mga plataforma. Hayaan mo ang taong lumapit, mag-research, magsaliksik mga kababayan sa kanila. Wala nang kagaya sa ibang bansa mga kababayan na hindi ka nakakakita ng campaign ads. Para patas na hindi na tayo nauulol mga kababayan base sa ganda ng advertisement ng kung ano-anong kabuisitan mga kababayan, pasayaw-sayaw ng mga budot. Opisina ng Political Finance and Affairs Department o PFAD para mag-request ng 2025 SOSE. Pero tila laging may bagong requirement na hinihingi ang departamento para makuha ang mga nire-request naming dokumento. Ayon sa COMELEC Resolution 11109, daming rason, maituturing bilang public documents ang lahat ng campaign finance reports. Mandatory ng PFAD na gawing publicly available ang campaign finance data through digitized systems o upon request. Pero base sa isang October 13 memorandum. Naglabas agad ng memorandum mga kababayan. Memorandum
versus ano mga kababayan ha, Republic Act. Eksklusibong nakuha ng Billionaire News Channel, tila ipinag-uutos na hindi muna maaaring ilabas ang sose dahil umano sa Ayan, may pinagtatakpan na naman. Ano ba na yung memorandum na ito mga kababayan kumpara sa Republic Act na dapat, ang sabi, dapat public. Tinalo pa ng memorandum yung nasa batas na mismo ng mga kababayan. Investigation ng poll body. Ang inyong lingkod ay Lingkod, let's check ka. issue ng memorandum address sa ating Political Finance and Official Tumayo ka, wag kang lingkod-lingkod. Department na kapag ka natapos na ang buong investigasyon ay pwede na namin kagad ma-release sa ating mga miyembro ng media. Ang daming kababuyan nito mga kababayan. Citizens Arm at basta magbayad ng proper administrative fine. Tapos eto yung sinasabi ng ilan mga kababayan na mag-snap election. Resign lahat. Tapos si George Garcia andyan sa Comelec. Animal. The same story mga kababayan ang mangyayari. Number 2, ma-explain lang kahit paano kung saan gagamitin ang mga natural sources. Ito po yung available sa public. Eksklusibo ring nakuha ng aming team ang isang October 23 memorandum na ipinag-uutos sa lahat ng Comelec Regional and Provincial Offices na bawal ilabas sa mga sose hanggang hindi pa tapos ang fact-finding investigation ng poll body. Unusual ito para sa periodista at kontradaya convenor na si Danilo Araw. Na isa pang demonyo din mga kababayan. Investigasyon, all the more na dapat na isa publiko kung ano mang... Bakit kayo mga media, wala na ba kayong ibang mahihinga ng mga komento kundi itong mga dilawan, mga kakaliwa mga kababayan? Publikong dokumento, meron ka. Kasi for all you know, baka makatulong pa yung publiko dun sa investigasyon na gagawin mo. So, we should not... Uy! Wala kaming pake sa'yo. Tila violation din ito ng press freedom, lalo na't mga periodista at mamamahayag ang madalas nagre-request ng sose. To some extent, you can even... I-forward na natin itong typical na mga makakaliwa, mga kababayan na paborito nila, no? Na imbestigahin, hingan ng komento mga kababayan. Nagpapasikat dahil ang lahat ng yan gustong tumakbo mga kababayan, pero ang bantot kung yan sina Carpio Morales, sina Conchita Morales, sino pa ba yung mga palagi na hinihingan? Mga dilaw mga kababayan, sila Winnie Munsod. Kahit anong exposure sa media, hindi manalo-nalo mga kababayan. Kapag tumatakbo ang mga animal, ganyan kabantot itong mga dilaw. News Channel. Umaasa si political blogger attorney Jesus Falsis na isa na lamang dilawan, buisit. ang panukalang magpapalakas sa kapangyarihan ng ICI sa pag-iimbestiga nito sa flood control. Sa lahat pa ng mga dilaw mga kababayan, ito pa mga reject talaga, no? Schoolord. Scandal. Safety net daw ito sakaling umabot sa Malacanang ang iskandalo. Narito ang Agenda Weekend Report ni Joash Malimban. Sige! Ito sinapalsis mga kababayan, no? Ito yung mga taong confused mga kababayan. Hindi natin sinasabi sa identity ha. Kundi confused sila mga kababayan kung sisibakin ba nila si BBM o hindi. Dahil mga kababayan ang papalit si Sara Duterte. Ang gusto niyan mga kababayan, sabay masibak si Bangag at saka si Sara. Kamot-saring reaksyon sa social media ang tweet ni Attorney Jesus Falsis na tila na-labelan umano si Barry Tayam na isang Si Falsis ba to? Gabi Versosa Hard Duterte supporter o DDS. Siya ang individual na nagsumite ng isang petisyon sa Korte Suprema na humahamon sa legalidad ng Independent Commission for Infrastructure o ICI. Sa ilang tweets ni Falsis, kine-question ni Falsis, ito na mga kababayan, payat pa siya dito sa kanyang profile, Ngayon mga kababayan, napalamon. Mukhang napabayaan sa kusina si Falsis. Wala na, bilog na ang itsura mga kababayan. Dati kasoy mga kababayan ang mukha. Ngayon, para ng full moon. Tumaba Ito ang layunin ni Tayam sa pagpa-file ng petisyon. Katakataka raw kasi na ngayon pa nagsampa ng petisyon si Tayam kung kailan wala na si Baguio City Mayor Benji Magalong sa ICI. Na aniyay DDS din umano. Naglabas na rin daw ng initial recommendation ang ICI ng mga So what? Wala ba karapatan mga kababayan kapag DDS? Sila lang ang may karapatan, ang mga dilaw lang. kakasuhan kasama sina Senators Joel Villanueva at Jinggoy Estrada, Commissioner Mario Lipana at 2 dating kongresista. At pumayag na rin daw ang komisyon na i-livestream ang mga gaganaping hearing. Ayon sa isang netizen, dapat daw mag-ingat sa pag-label ng isang tao sa kung ano ang political leanings nito. Lumbas kasi ang ilang photos kung saan ipinakita ni Tayam ang kanyang pagsuporta kay Senator Bam Aquino
former COA Commissioner Heidi Mendoza at Akbayan Party List. So, dilawan siya. Tapos magagalit kung sasabihin dilawan din. Noong Nagalit pala siya mga kababayan na tinawag ng DDS. Paano na yan, Palsis? Ang iyong pinagbintangan ang mga Duterte mga kababayan, sinasabotahin na naman ang ICI. Kasamahan yung mga dilaw ang gumawa niyan. Ang halalan. Palsis. Ayon sa petisyon ni Tayam, dapat umanong ideklara ng Korte Suprema na naaayon sa saligang batas ang executive order ni PBBM na bumuo sa ICI. Dapat din daw na ma-determine ang scope of authority nito. Sa programang Politico Talks... ayan ang sinasabi natin si Palsis mga kababayan. Bumilog na, although mayroon pa rin naaninag natin sa Half Moon mga kababayan. Ganyan, no? Yung mukhang kasoy dati mga kababayan, ngayon mukhang siopaw na, Pero mukhang siopaw na naapakan mga kababayan. Ay! Sino din yung isa? Na dapat Sino yung isa kasama niya? Na dapat maaprubahan ang ilang bills na inihain sa... Tumaba si Palsis. Palsis. Dati mga kababayan, parang pinudido yan sa payat. Kongreso na layong magpatibay sa kapangyarihan ng komisyon. Sino ba yung Palsis na yan mga kababayan? Who are you? Anong bilang mo sa mundong ito, Palsis? Nonsense ito mga kababayan Nonsense. May nag-question ng constitutionality nun Yes. Kaya dapat Teacher talaga, correct. Kaya dapat mapasa ng Congress yung bill strengthening the Independent Commission kasi baka hindi alam ng mga tao ngayon nung panahon Kapwa nila mo yan. Akla. Pilipino, may ginawa ding Truth Commission na strike. Tingnan nyo mga kababayan, ang itsura ni Palsis, down ng Supreme Court. Correct. Kaya baka mawala yung ICI kung executive order lang. Bukod sa pagdaragdag ng kapangyarihan ng ICI, masusolusyonan din umano ng inihaing bills. Wala yan, alisin na yan mga kababayan totally dahil yan ang hindrance mga kababayan na hindi makausad-usad Isipin nyo na kung diretso yan sa ombudsman mga kababayan, arangkada na yan. Ang dapat ginawa ni Bangag mga kababayan, i-reform yung sa ombudsman. Lagyan niya ng maraming tao, strengthen. At dapat sana matino yung leader dyan, hindi si Boying. Ang potential dilema sa pag-invoke ng executive privilege sakaling umabot sa ehekutibo ang investigasyon. Para sa Agenda Weekend, Josh Malimban, Layas, Malsis, layas. Kaugnay ng ulat ito, makakausap natin si Mr. Barry Tayam. Barry, magandang gabi sa'yo. Tayam, inatake ka ni Palsis. Kapwa mo ewan natin kung kapederasyon din mga kababayan, pero kapwa dilaw mga kababayan dahil supporter daw ni Pagpag Sinabi pa na kahanay daw ng mga Duterte supporter. Bam Aquino, Heidi Mendoza, mga hardcore, mga dilaw mga kababayan. Ang kanyang Miss Han, and thank you Billionaire News for inviting me tonight. Barry, ikaw ay nag-file ng petition sa Supreme Court. Hanep din ang mga kababayan hairdo, hairstyle. Parang tinakpan lang ang mga kababayan ang noo. In court questioning ang legality at pagiging constitutional ng ICI. Pwede mo bang ipaliwanag sa amin, for context of our viewers, ano ang layon mo sa isinumuti mong... Ano masasabi mo na sinabing DDS ka daw? Para sa kanya mga kababayan, parang allergic siya din sa DDS. Ayoko niyan. Ano ba, Makino ako Petition sa SC. Well, ang layunin ko lang naman po dito ay tingnan kung naaayon ba talaga ang ICI o yung Executive Order 94 sa ating konstitusyon, at kung hindi man ako paboran ng Korte Suprema, nakikita ko rin naman na win situation din ito sa ICI kasi magkakaroon sila ng contempt power o masasabi nating mas valid or masasabi nating legal na kanilang ginagawang investigasyon at hindi lang redundancy sa DOJ o sa part ng Ombudsman. Madalas naman po ako nagpa-file sa Supreme Court ng mga... madalas pala mga kababayan, parang hobby na niya. Cases na related sa mga civil rights, tulad ng BSK postponement, yung dati sa impeachment ni Bibi Sara. And sa House of Representatives, nag-file din po ako ng impeachment case against COA Commissioner Lipana. For the record, Barry, are you against the ICI? I am not totally against with the ICI, Miss Anne. I'm just asking about the constitutionality. And sa mga balita or sa mga nakikita ko sa mga post na ako daw ay may certain politician DDS ka daw. Or partisan or mga political ideology na pinapanigan. Wala naman po. I could say na hindi po ako pro-Marcos, hindi rin po ako anti-Marcos. Same way, hindi rin po ako pro-Duterte, hindi rin po ako anti-Duterte. I am just... Ano ka? Kung hindi Marcos, hindi Duterte,
Itatanong namin, dilawan ka ba? Pro-Constitution, I am just... Ganyan, kapag mga tono, mga kababayan, mukhang dilaw. I just want to upheld the rule of law. Sige lang, wala. Hindi naman kami nakialam sa'yo. Anong pangalan mo, Tayam? Actually, go ahead. Ang pumalag lang naman, mga kababayan, yung mga palsis, mga kababayan, ang palsipikado din, mga itsura, palsipikado. Sila lang naman ang pumalag. Pero go ahead, karapatan niya, mga kababayan, di ba? Ano ba naman ito si Palsis? Kung hindi naaayon sa kanila mga kababayan, sisiraan. Oo, buti na ilinaw mo yan, kasi may mga social media users na binabansag. Pangalanan mo na, si Palsis. Ang kang DDS. So, ang reaction mo dyan is hindi daw ka pumapanig sa kahit na anong kulay. Yes po, pero syempre may political rights din naman. Anong kulay mo ha? Po. I've never been a DDS since 2016. Hindi naman po ako supporter ng mga Duterte. Year 2022, year 2025, hindi rin po ako naging supporter ng Duterte political plan. Sino supportahan mo? I am just pro-Constitution sa sinasabi nila or dito sa part ng ICI sa pag-question ko sa Korte Suprema. Wala naman pakialam mga kababayan kung anong lining niya, di ba? Karapatan niya magsampa Hayaan na lang. If the SC says that the ICI is constitutional, ano ang next plan mo? Will you submit a motion for reconsideration? And what do you want to see imposed or recommended para masiguro yung transparency, due process, at walang overreach itong ICI? Well, doon sa aking petition naman po ay tinanong ko rin naman po yung transparency po. Kasi ang mga citizen naman po ay may karapatan po sa public information. So sana mas palawigin pa nila yung transparency at publicize nila yung mga previous hearings nila. Isa rin po kasi yun sa naging question ko doon sa aking argumento. Sinabi naman ng ICI na ipapublicize na nila or i-livestream na nila yung kanilang mga hearings. Kailan? Wala pa makababayan. Pero hindi doon nila i-livestream or ipapublicize even the minutes ng hearings ng mga previous hearings or mga sinamon nilang mga personalities. Tapos sa kasi si Tambalostos Siyempre, crucial yun, I could say. Former DPW Secretary, Senator Mark Villar, saka si former House Speaker Martin Romualdez. Dapat malaman ng tao yun kung ano nga ba yung nilalaman ng hearing noon. Kasi hindi sila kasama doon sa kinasuhan. So, I could say baka may conflict of interest din kasi itong executive order, itong ICI, ay binuo under executive branch. Ang iniimbestigahan dito ay kung ano yung nangyari doon sa DPWH na under rin naman po ng executive branch. Okay, maraming salamat sa iyong oras, Mr. Barry Tayam. Goodbye. Ano man sasabi niyo dito mga kababayan? Post comments below.